Magandang gabi sa bawat isa. Ayan. Pwede bang tignan muna natin yung ating mga nasa left and right? Ayan. So, masaya lang na nakikita natin yung bawat isa. Amen po ba? Amen. So, sige, relax lang kayo. Okay. Siguro, di na natin patatagalin. Ano? Kumbaga, pinaupo lang naman natin yung ating tagapagsalita tonight. At hayaan lang natin makahinga-hinga lang ng konti. Ano? Alam nyo, truly, kapag nakikita natin na yung marami tayong mga kapatiran na hindi nakakasama sa bawat pananambahan, nalulungkot tayo. Tama po ba yan? Yun nga lang, no? Para bang kapag meron silang pinagdadaanan, napakadaling kalimutan ang Panginoon. Yung mga mabubuting bagay na ginawa ng Diyos sa kanila. Bakit ganun yung mga Kristiyano? Bakit ganun yung mga tao? Bigla nilang nalilimutan dahil meron silang pinagdaraanan. Para bang nakalimutan nilang napakabuti ng Panginoong Diyos sa kanilang buhay. No, agad nating narilimutan yung mga kung paano tayo iniligtas ng Panginoon, kung paano niya provide yung everyday nating pangangailangan, pagkatapos binigyan kanya ng mga pagpapala na pinansyal or trabaho or businesses, and then kaunting pagsubok lang, kaunting bagyo lang, agad nawawala ka sa church. Bakit gano'n? Nakakalungkot lang na nagagawa pa natin talikuran, no, ang ating Panginoon. Nagagawa natin na unahin yung ibang mga bagay kaysa sa Panginoon. Na kung di naman dahil sa Panginoon, hindi ka naman gigising sa umagang ito. Hindi ka naman mabubuhay. Hindi ka makakakain. Hindi ka makakahinga without God in your life. Bakit ganun? Nakakalungkot lang. Pero praise God, I believe, still, ang Diyos ay mabuti. Amen. Lagi kasi nating sabihin yon, no, na ang Diyos ay mabuti. Bagaman yung sitwasyon ng ating buhay, sabihin natin may nararanasan tayong kakulangan. In fact, wala namang kulang sa isang taong may Kristo . Nasa isip niya lang yung may kakulangan siya. Amen ba yan? So tonight, kung meron ka mang kakulangan, you feel emptiness today, or hindi lang kakulangan, kundi kawalan. Today, no, hayaan mo na ang Word of God ang siyang maging sandigan natin, no, ang siyang magpuno sa atin tonight. Amen po ba? Are you ready to listen to the Word of God? Amen. So palakpakan natin ang Diyos sa buhay po ni Sister Hannah. Ayan, magandang gabi po sa bawat isa, no? Ayan. So, sino po yung na-bless sa worship? Amen, no? Truly si Lord talagang kikilos at kikilos kahit paano natin pigilan yan, hindi mapipigilan ng Panginoon. Amen po ba? So, sa gabi po na ito, no? Ayan yung muna akong i-compose ko yung sarili ko kasi ngayon lang ako kinabahan ulit, no? Kasi pagtatayo ko parang, kaya ni Lord yan, ganyan. Pero ngayon parang iba yung kaba, hindi ko alam paano ko i-deliver. Pero si Lord yung bahala. Kanina nga prayer ko, hindi alisin yung kaba . Sabi ko lang, Lord, samahan mo ko. Kasi hindi ko po kayang i-deliver kung wala ang Panginoon sa aking buhay. Amen po ba? So before anything else, let us bow our heads and pray. Amen. Hallelujah, Jesus. Salamat, Panginoon. Tunay na ika'y dakila, makapangyarihan, at napakabuti, Father God. Lord, ikaw ang kumilos, Panginoon, sa mensahe, Panginoon, na nais mong iparating sa iyong mga anak, Father God. Lord, kalugdan mo po ang iyong anak, Father God. Nawa lahat po ng aking sasabihin at mamumutawi sa aking mga labi nang gagaling sa iyo, Father God. Lord, itago mo po ako sa iyong likuran, Panginoon. Pakalinisin, Lord, pakadalisayan, Father God. Siyasatin mo po yung aking puso, Father God. Lahat ng sagabal, Panginoon, na iyong alisin, Father God. And may we focus to your word this evening, Panginoon. Lord, ganun din sa mga makikinig, Father God. Open their ears and also their hearts and eyes, Father God, na makapag-focus sila, Father God, sa iyong mga salita, Panginoon. We rebuke the works of Satan in this place. We rebuke every distraction, pagkaantok, in Jesus' name, nawa mag-focus lang kami sa salita mo, Panginoon. Lord, ikaw yung mapapurihan, maidakila at magtanim ng salita sa bawat spirit at kaluluwa sa pangalan mo, Jesus. Amen. Amen. Sige nga po ating palakpakan ng ating Panginoon. Amen. So, ito pong message ni Lord is, ang tagal na niyang binigay. Pero una niyang binigay is yung title pa lang. So, ganun talaga parang bibitinin ka ni Lord, maglalagay siya ng salita sa isip mo, and then,
gusto niya, lumapit ka sa kanya para siya yung magbibigay ng verse, siya yung magbibigay ng pointers, di ba? Siya yung magbibigay ng lahat ng sasabihin mo. So ito po, if I remember correctly, this title was given to me by God last month. So ang tagal na po, no? Before pa ako ma-schedule sa midweek service, binigay na ng Panginoon. And binibigay niya, natatawa ako unti-unti. Sabi, number 1, sabi niya. Tapos next week, after several quizzes and projects, ganyan. Pointer number 1, pointer number 2, ganun po. So, ngayon nabuo po yung salita ng Panginoon kaninang umaga. And this message is entitled, Worship and Wonder. Amen. So, napakaganda. Sabi ko, Lord, paano ko i-explain to worship and wonder? Ako nga hindi ko alam mismo ano ibig sabihin. So, sabi niya, sit down. Mag-quiz ka muna, final exam mo, tapusin mo yung college mo, doon ko bibigay lahat, sabi ng Panginoon. Pag nakapag-focus ka na sa akin, sabi niya ganyan. And then, yun nga po, binigay ng Panginoon, worship and wonder. So, nagtataka ako, bakit ito? Kasi parang alayo naman, hindi naman napapanahon. So, merong time na nag-prayer meeting, sabi ko, Lord, pag ito yung next na sasabihin ni Papa, ito yung message mo. Yun yung word na pagpupuri. Sabi ni, pagpupuri, sabi ni Papa. So, sige Lord, sabi ko. Baka coincidence, okay? So baka coincidence ng ganyan. Sabi ko, pag sinabi pa to sa opening prayer, Lord, yung word na pagpupuri. Binigay ulit ni Lord. So, si Ate Cheryl yata yung nag-pray noon, if I remember correctly. If I'm not mistaken, siya talaga yung nag-pray noon, yung word na pagpupuri, no? So, yun po, no? Ang message na binigay ni Lord this evening is entitled, Worship in Wonder. Pwede po pakiulit? Worship. Amen. Nakikinig po. So, go with me dito sa Mark chapter 4, verses 35 to 40. Pag nandyan na po kayo, sabay-sabay po nating basahin. Ito po yung pinatigil ni Jesus yung bagyo. Okay, so allow me to read. Kinagabihay, sinabi ni Jesus sa mga alagad, tumawid tayo sa ibayo. Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sila sa bangkang sinasakyan ni Jesus upang tumawid ng lawa. May iba pang mga bangkang nakisabay sa kanila. Habang naglalayag, inabot sila ng malakas na bagyo, kaya't ang bangkang sinasakyan nila ay hinampas ng malalaking alon at ito'y halos mapuno na ng tubig. 38, si Jesus ay natutulog noon sa may hulihan ng bangka, nakahilig sa isang unan. Ginising siya ng mga alagad at sinabi, Guro, baliwala ba sa inyo kung mapahamak kami? 39, bumangon si Jesus at sinaway ang hangin, tigil, at sinabi sa lawa, tumahimik ka. Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang lawa. 40, pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya? And our key verse 441, natakot sila ng labis at namangha. Sinabi nila sa isa't isa, anong klaseng tao ito? Pati hangin at lawa ay sumusunod sa kanya. Amen. Napakaganda po ng passage na to, no? Dito yung pinatigil ni Jesus yung malakas na hangin at bagyo. Sabi niya, be still. Sabi niya ganyan, peace. Sabi niya, be still. No? Inutusan ng Panginoon na yung bagyo ay tumigil. Pati yung malalakas na hangin kasi nga natatakot yung mga nakasakay sa bangka. Yun nga po na time na yun. Kasama din nila si Jesus physically pero natakot pa sila, di ba? Pero nung gumawa si Jesus ng kababalaghan, doon nila nasabi na, itong tao na to hindi lang ordinaryong tao. So, Jesus is not an ordinary man, sabi nga ganyan. So, dito po tayo sa the word worship. So, ano nga ba yung worship and wonder? Siyempre medyo pag narinig mo, makakonfuse ka no? So, himay-himayin po natin word per word. So, we have here worship. So, pag sinabi po natin worship, is the act of showing profound love and adoration. Amen? So, yung worship po, it came from the word worship. Ibig sabihin, acknowledging the supreme value, worth, or greatness. Di ba every time na may song leader po dito, and even us, when we worship, sinasabi natin, Lord, we love you, we adore you, we praise your name. So, that is what we call worship. Amen? Lahat po tayo ginagawa yon. Just a while ago, we worship God. Sino po yung totoong nagpuri sa Panginoon? Amen? So, alam po ni Lord yung puso na totoong nagpuri sa Kanya. And then, when we say the word wonder, it means to feel amazed or surprised by something. Okay? So, pag
parang namangha ka sa Tagalog, namangha ka. So, yun po sa ginawa ng Panginoon, they worship and wonder. They realize that Jesus is not ordinary. Okay, but He is extraordinary, He is perfect, He is extravagant, everything na word. Actually, walang word na makakapag-describe kung sino po ang ating Panginoon because He is perfect. And then, when we say worship and wonder, ibig sabihin, worship and wonder means praising and honoring God because we are amazed by who He is and what He has done. So, sabi nga po kanina ni Pastor, no, bakit magpupuri lang ba tayo kapag may ginawang mabuti ang Panginoon? Hindi po, di ba? Pupurihin natin siya dahil siya ay siya. Dahil siya ay Diyos. Di ba nga po yung may kanta, magpupuri dahil ikaw ay ikaw. Amen po ba? So, hindi dahil sa blessing. What if nag-stop na yung blessing? Nagpupuri ka ba rin ba sa Panginoon? Amen. Kaya marami pong bakanting upuan kasi hindi po nila ginawa. Amen po ba? Pinagod sila ng mundo pero sa Panginoon sila nagpahinga. At kapatid, habang nandito ka, huwag mong gagawin yun. Amen. Tayo po yung manatili sa presensya ng Panginoon. Hindi ko po sinasabi to para madami tayo. Kasi God looks at the heart. Amen? Not just your presence, but your heart while you are here. Hindi lang po basta nakaupo ka, totoo ka na. Pero si Lord po ang nakakaalam. Amen po? So, we worship and wonder. Why? Number 1 is, God is awesome. Amen po ba? Amen? Sino na po yung ginawa ng Panginoon ng milagro sa kanyang buhay? Amen, no? So, ako nga, sabi ko, testimony ko sa thesis ko, di ba, last time na nag-share ako, yung thesis ko, ayaw akong kunin ng mga friends ko, ganyan, kasi baka mag-A-share whatsoever. So, ngayon po yung thesis namin is running for best thesis pa siya. Amen? So, yun po yung miracle din ni Lord and graduating na po, ayan. Dati, gali ako Aksay, mag-a-apply ngayon, kinukuha ko na yung Form 137 ko for my graduation. Amen? Si Lord po yung nag-supply it all throughout. Amen, boss? Sa Diyos po yung papuri, pinakamataas na papuri. So, si Lord po talaga, dun mo mapapasabi, habang nag-aaral po ako, actually, nung junior high school, kasi pag magre-review ka, Lord, ikaw na pong bahala, amen. Papasa ka na. Pero iba po pala pag college, mas kailangan mo yung ligligang panalangin talaga. Ewan ko yan sa Sheena, ganyan sa mga college natin, sila kuya dati. Kapag nandun ka na sa, kasi po seryoso po yung college, kasi pag nandun ka na, yun yung magdidikta ng buhay mo sa mga susunod na taon, amen? So, yun po, yung sabi ko, sinasabi ng Panginoon, nag-worry ka na hindi ko kaya yan. Nag-worry ka ba na hindi kita ipapasa dyan? Basta, sabi ni Lord, mag-review ka, gawin mo yung part mo, and then gagawin ko yung part ko. So, sabi ko, Lord, magre-review ako, ikaw na bahala. Sabi ko ganyan. So yun po, magugulat ka na lang talaga, God is working. Actually, hindi naman po nakakagulat kasi simulat sa pool, yung Lord pa rin ang gumagalaw sa aming buhay. Amen po ba? Amen. So yun nga, masasabi natin na God is awesome. Grabe yung word na awesome Big word. Awesome, hindi lang, God is good. No, God is awesome. Kasi po yung awesome parang, wow. Wow, Lord, this is you. This is all you. Yun po yung parang motto ng buhay ko ngayon Siguro po kaya binigay sa akin to kasi sa akin muna talaga para ibahagi ko sa inyo. And one time po, magiging testimony niya na, Lord, ikaw lahat to. Amen? So we worship God because He is awesome. Lahat naman po tayo, naranasan natin yung kabutihan ng Panginoon, di ba po? So yung same God na nagpatigil nung bagyo na yon, yun yung same God na meron tayo ngayon. Amen po ba? Hindi po nagbabago yung Panginoon Yung kabutihan po ng Panginoon, hindi lang nadidikta sa blessing, sa pag-iingat. Given na yun kasi He is God. And you are His creation, kaya nagpa-follow po yung everything. Pero yung pagiging Diyos po ng ating Panginoon, simulat sa Paul, ganun siya. Amen po ba? So sabi nga dito, sa pointers ko, sabi niya, God is awesome, God's got you. Sabi niya ganyan. So kapag again, personal experiences ko na po. Nung nag-thesis defense kami, sabi ko, Lord, ba't di ako kinakabahan? Mas kinakabahan po kasi ako pag hindi ako kinakabahan. Kasi parang hindi ako prepared, parang wala akong nasasagot. Kasi lahat po ng mga kagrupo ko lalaki. Pag po lalaki sila yung nagkakasundo. Tapos nung nasa thesis defense kami, yung puno hindi na tinatawag kasi lagi siyang sumasagot. Sabi po doon sa ibang boys, sagot kayo anong i-grade namin sa inyo. Sabi niya ganyan. And yun po, sa sobrang dada ko,
Yung mga iba, pass. Kami po, high pass. Amen, no? So, hindi ko po titigilan yung pagte-testimony ko sa thesis namin kasi sabi ko, pag ako na yung tatayo, Lord, bigyan mo ako ng testimony. So, hindi naman po tayo binigo ng Panginoon. Amen. Kanina pa ako nakasmile, nangangawit yung pangako. Talagang super blessed po, no, sa studies ko. And let us go here po sa Psalm 66 verse 3. Samahan niyo po ako dito sa mga awit. 66 verse 3. Ito ang sabi, ito ang sabihin sa Diyos na dakila, rather. Ang magawa mo ay kahanga-hanga, yuyuko sa takot ang mga kaaway dahilan sa taglay mong kapangyarihan. Amen? So yung verse na ito po, pinipinpoint niya how awesome our God is. No? Though marami naman pong story na nagsasabi kung gaano kadakilang ating Panginoon. Amen? And actually ourselves, nagiging story ng buhay din natin kung gaano kadakila ang Panginoon. Amen po ba? So, nagsimula po kami dito sa church na to. Though silent watcher po kami, pero dahil mga bata pa kami, pero nakikita ko po gaano inikot ng Panginoon into 180 degrees yung buhay ng bawat isa. Amen po ba? So, may disappoint na po ba si Lord? Wala pa po, di ba? So, ganun ka-awesome ang ating Panginoon. Amen? Sabi niyo nga, God is awesome. God is awesome. Amen? So, lagi po natin sabihin sa ating mga sarili yan na God is an awesome God. Di ba? May kanta pa nga po yan, di ba? God is an awesome God. Ang taas. So, ganun po kataas ang ating Panginoon. Mas mataas pa po sa kinang kanta. Amen? So, sabi nga po kanina, nung naririnig ko si Papa na mag-church ka lang ba pag pinagpapala ka na ng Panginoon, pero paano pag hindi? Diba sabi niya ganyan? Pero dito po, dahil narinig na natin yung mensahe ng Panginoon, pupurihin natin siya, hindi dahil sa ano ang kaya niyang gawin, kundi kung sino ang ating Panginoon. Amen? So we praise Him not because of what He can do, but who He is. Amen po ba? Amen. So lagi po nating itatak na, Lord, you are awesome. Ganun. Kasi parang, si Lord kasi gusto niya casual lang eh. Hindi yung formal na, Panginoon, ito po ay, yung mga kapatid natin sa pananaw. Ang ating mga incorporated. Pero, no, si Lord, sabi ko, pag si Lord kasi one-on-one mo, mas mafe-feel mo siya eh. Parang sa akin, is father and daughter relationship, no? Sa inyo din po, kahit may edad na, tingin pa rin ni Lord sa atin mga bata, na tumatakbo sa Kanya pag may kailangan tayo, pag may problema tayo. So, doon mo malala, sabi, masyado kang nag-worry sa isang Kristiyano na may napakalaking Diyos. Ganun, pag dumadaan po kasi ako sa mga ganyan, sabi ko, Lord, di ko na po yung bahala, no? Kasi nga, Lord, nasa-stress ako sa mga kasi ganito, ganyan. Parang nagpapabebe ka ba? Diba? Ganun po yung gusto ni Lord, nakukuha mo yung soft spot niya. Amen po ba? Naintindihan po ba natin? So, God is awesome. Amen po ba? Amen. And then, moving on po, we worship God and wonder why? Because we love God. Amen? Ganun lang po kasimple. Mahal po ba natin ang Diyos? Amen. Nakikita ko naman po dahil nandito po yung bawat essay, no? Yung presence po natin, yan din yung isang simbolo na mahal natin ng Panginoon. So, we worship Him because we love Him. Amen po ba? Mahal mo po ba ang Diyos? Mahal po ba kayo ng Diyos? Amen. So, parang kumunti yung yung mga hindi po sumagot, pinaparemind po ni Lord, mahal ka niya. Amen po ba? So, napakaganda po, no, na malaman na yung intimacy, di ba? In having Christ in your life, no, knowing Christ deeper. Kapag po kasi mas kilala mo yung tao, parang mas minamahal mo siya eh. Pero iba po dito sa ating Panginoon, pag mas kilala mo siya, mas sinasamba mo siya. Amen po ba? Kasi po, the more you know Him, the more you love Him. Kapag hindi mo kilala ang Panginoon, siguro hindi mo siya mamahalin. Pero ikaw, kahit hindi mo siya kilala, mahal ka niya. Amen po ba? Yun yung good news dun eh. Na si Lord, hindi mo pa siya kilala. Pero ikaw, kilalang kilala ka niya. Pinili ka na niya before pa. So we love God. Amen? Kaya po tayo nandito. Kaya we worship Him. We worship rather. Do you worship God? Amen? Ano po yung form ng worshiping God? Praying. That's one way. Singing praise and worship. Amen po ba? Ganun po ba tayo sa bahay? Kasi po sa bahay namin, namumutakti ng praise and worship. Si ate ko po, 24 hours. Yung YouTube premium niya, gamit na gamit. Pag po ako may pinagdadaanan sa buhay,
malalang examination. Hindi naman so kapag may examination lang, pero pag sabi ni Lord, mag-worship ka. Umaga-umaga pag gigising ako, praise and worship yan. Si Isabella po nasa amin kahapon. Nadamay siya, galing siyang Isabella, yung sapi niya nawala. Kasi po nag-praise and worship siya, nakatulog siya. Amen po. So yun po yung nagagawa ng worship, no? So, we worship Him because we love Him. Amen po ba? Ganun lang kasimple eh. Hindi ko na po alam paano ko i-explain. Kaya, yung every Sunday na we worship Him, we go to church, we go to our midweek service, we go to our prayer meeting, because we love God. Okay, and we are amazed sa mga ginagawa ng Panginoon sa ating buhay. Amen. Yun po yung pagbabalik Pagbabalik ng papurit pasasalamat is true worship. And prayer, of course. And hindi naman po mawawala sa isang Kristiyano yun. Nakikita ka na ba ng Kristiyanong hindi nagpupuri? Wala po, di ba? Kasi hindi mo na matatawag na Kristiyano yan kung di niya alam ang ating Panginoon. At hindi niya naramdaman kumilos yung Panginoon sa kanyang buhay. So yun lang po, we love God. That's why we worship in wonder, because we are in awe of His creation, of His blessing, of who He is. Amen po ba? Naintindihan pa po ba natin? Amen. So, dito po sa number 3, ang bilis lang natin, no? Kasi sabi ni Lord, walang paligoy-ligoy. Direct to the point tayo. So, we worship in wonder. Why? Because life is so unfair. Amen? Unfair po ba yung buhay? Feeling ko mayak ako dito eh. So, sabi ng Panginoon, if life was fair, I'd be on a cross too. Na kung naging fair ang buhay, lahat po tayo napako sa krus para sa ating mga kasalanan. So, ang tagal pong nakatiwangwang ng na to, sabi niya, life is so unfair, sabi ko. Sabi ko, Lord, bakit unfair ang buhay? Kasi kung fair ang buhay, lahat tayo napako. Yun nga po, sabi, walang katumbas ang pagmamahal ng Panginoon. Amen po ba? Kung mahal po natin ang Panginoon, mas mahal po tayo ni Lord. Amen po ba? So, ginawa po yun ng ating Panginoon para sa akin, para sa'yo, para sa katabi mo, para sa kaaway mo, para hindi na tayo yung magdusa. No? So, ganun po tayo kamahal ng Panginoon. Kaya masasabi mo, Lord, ang unfair. No? Pero kung magiging fair pala lahat, ikaw din nakapako ka. No? Kapag naalala ko nga si Papa nung nag-preach siya sa, tinatawanan ako ng mga kapatid ko. Nung nag-preach siya dyan sa may Hallelujah, sa likod, hindi pa sa Hallelujah. Sorry po. Wala siyang ginawa kundi umiyak. Sabi ko, parang naalala ko yung, di ko pa man ginawa, no? Parang gagawin ko yung ganun, sabi kong ganyan. Kasi pag yung usapang ganun na, hindi mo talaga mapipigilang umiyak kasi hindi naman tayo deserving. Amen po ba? Pero si Lord, ginawa niyang unfair yung buhay para tayo lumaya, para tayo luminis. Amen? Kung yung buhay po nakabase lang sa fairness alone, we would bear the penalty of our sins sa krus ng Kalbaryo. Pero Jesus po, He took our place dun sa krus. So, ganun po magmahal ang ating Panginoon, no? And habang pinaprepare po yung video na pinakita ko kay ate, no? Na pakatandaan po natin na dapat nating purihin ng Panginoon, hindi dahil sa kung anong kaya niyang ibigay, kundi kung sino siya. Amen? Sige po, panoorin po natin tong video na ito. Diba? Wala pang audio. Pakian. So, nung nakita ko po sa Instagram, iyak ako nang iyak. Habang nasa Instagram, dapat sa Instagram, di ba mga memes? Pero nung pinakita po sa akin ni Lord to, not just once, pero twice. Grabe po, doon ko po na-realize yung pagmamahal ng Panginoon sa bawat isa. Kaya dapat lang po na purihin natin siya, pasalamatan. Amen po?
Ayan, habang sineseta po. I went when God stretched out the whole sky like a blanket dust to keep us safe. When God holds the whole ocean in his hand like it was a tiny river. I bet he knows everything. Like everything. No one ever had to teach him. He just knows. Every part of creation was like a painting he made. And it all says, God is awesome. But the craziest thing is, out of everything he made, he cares about me. He loves me. He picked me. He died for me. And then he came back to life. Now I get to call him mine. And I am his. He's closer than close. He's better than best. What if we worshipped him like it was the very first time we knew how good he is? What if we worshipped him wonder? Amen. Ang ganda po, no? Nung nakita ko yan sa Instagram, parang nangusap yung Panginoon, no? Na purihin natin siya. Kasi si Lord yun eh. Hala, naging emotional na. So, yun po ang sinasabi ng Panginoon. Let us worship and wonder. Why? Because God is awesome. Because we love God. And He loved us first. Bago pa natin siya mahilan. Amen po ba? So, yun po, no? Kasi minsan nakakalimutan natin kung sino si Lord. Mas naaalala natin yung problema na dumadaan. Yung mga parang, Lord, ba't mo binigay sa akin to? Ganito, ganyan. Hindi ko naman deserve to. Ang gusto lang ng Panginoon, purihin natin siya. Amen po ba? Na let us always remember who God is in our life. And kapag nalaman mo kung sino si Lord, kung ano si Lord, kung ano yung kaya niyang gawin sa buhay mo, isa lang gagawin mo, yung worship mo lang siya. Kasi yun lang po yung gagawin natin sa kalangitan eh. No, yung worship lang natin sa Lord na walang sawa. Kasi dati, nagpo-focus po tayo sa blessing, Lord, thank you for the life, thank you for the sex. Pero paano po kung nawala lahat? Si Lord lang yung natira. Then you have everything you need and you just worship. Amen po ba? Yun lang po yung nice pasabi ng Panginoon sa gabi nito. Maraming salamat po. Amen. Amen. Mabuti ang Diyos. Amen. At talagang, kung titignan mo nga naman yung istorya na yun, yung storm na yun, so, ang gusto ng Diyos ay mabatid ng kanyang mga anak, ng kanyang mga disciples, na naroroon lang si Lord. Alam niyo ba kung nasang bahagi si Lord? Sa stern, doon sa dulo. Di ba usually kasi hindi natin nakikita yung pinaka dulo. Tinitingnan kasi natin kaagad yung malapit lang. Tapos pa-focus ka lang doon sa storm. Yung sabi nga yung kapatid natin, nasa likod nila. Hindi, nandun lang si Lord eh. Si Lord nasa paligid-ligid lang. Hinihintay niya lang na siya yung tingnan natin, hindi yung pagsubok. Okay po ba? Huwag mo titingnan yung storm. It's part of our faith. No, bahagi yon. Ang mahalaga, ang kabutihan ng Panginoon sa ating buhay. Amen po ba?